Hello everyone! Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Johanna Sempron Acaso, isa sa mga financial educators ni IMG or International Marketing Group. Ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay tungkol sa Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? Excited na po ba? So itong si Kaiser Ultimate Health Builder or Ultimate Kaiser Health Builder, the saving program that solves the 3 ifs of life. Number 1, what if I die too soon? Ang sinasagot ni Kaiser is may insurance. Number 2, what if I live too long? Sagot po dyan ni Kaiser, investment. And lastly, what if I get sick? Ang sagot po ni Kaiser ay healthcare. At ang kagandahan po ng healthcare ni Kaiser ay long-term po at short-term. Diba? So, napakaganda po ng Kaiser Ultimate Health Builder kasi ito po ay isang comprehensive bundle package ng isang financial solutions na kailangan natin sa ating buhay. Kasi all-in-one na po siya. May insurance, may investment, at healthcare. Okay? So, ito po, meron po kaming tip. Kung gusto ninyong mag-search or gusto ninyong maghanap ng magandang healthcare, ito lang po ang ating titingnan. First, meron po ba siyang short-term healthcare na kung saan magagamit ngayon? Use for now. Okay. Second, iyan ba ay may long-term healthcare na magagamit later? O, di ba? And third, meron ba siyang death benefits? Di ba? Kasi lahat naman tayo ay kukunin ni Lord. Tama po? Kaya, why not? Meron din siyang death benefits na may maibibigay sa ating mahal sa buhay kung kukunin na tayo ni Lord. Okay? And lastly, ito, dapat po mayroon siyang saving and investment. Meron siyang money growth. Importante po iyan. Bakit? Oh, baka bigyan tayo ng mahabang buhay ni Lord, di ba? So paano na? Bottom line, we need money. Diba? Senior na tayo, kakain pa rin tayo, baka palagi na tayong pupunta sa hospital, meron na tayong mga maintenance, mga medications. So, we need money. So, importante na meron tayong money, growth, savings, and investment for our retirement. O, diba? Maganda. So, kung maghanap kayo ng good healthcare, tingnan ninyo na dapat ba meron siyang 4 na cornerstone. Ito po yan. Short-term healthcare, long-term healthcare, death benefits, at money growth. Alright. Bakit ba importante ang healthcare sa ating buhay? Kasi katotohanan, real talk. Usually, sa ating mga Pinoy, ang inuuna natin ay investment. Oh, isa din po ako niyan. Noong hindi pa ako financially educated or I'm not yet financially literate. Okay? So isa din po ako niyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang kayo, pati ako. Okay? So ito ang ating tandaan. Kung sisiguraduhin natin ang mga investment like lupa, bahay, di ba? Palayan, anything, mga sasakyan, mga ganun, it's not wrong. Alright? Hindi po yan mali. Pero, ang tanong lang po dyan, kung mayroon kang mga ganyan, meron ka ba ng healthcare? Diba? Kasi importante ang healthcare. Why? Lahat tayo ay magkakasakit. Tama? Paano na kung ang inuuna mo lang ay healthcare? I'm
Wrong. Kung ang inuuna mo lang ay investment, di ba? So ano nang mangyari sa iyong investment kung ikaw ay magkakasakit? Hindi po yan protected, di ba? Mabibenta yan. Okay? Pag wala kang healthcare. Isang sakit lang na mararanasan mo, lalo na kung mamahalin na sakit, mawawala din yan lahat ng investment mo. Sayang naman, di ba? Pinaghirapan mo yan, di ba? Pinupundar mo yan. Dapat protektahan mo yan through healthcare. Kasi kung magkakasakit tayo at may healthcare tayo, hindi natin yan makuhugot or mabibenta ang ating mga investment. Okay? Kasi OMG, di ba? Ang usual po na dahilan sa bankruptcy ng isang pamilyang Pilipino ay ang medical expenses. Kasi usual or mostly sa ating mga Pinoy, hindi natin paghahandaan ang ating medical expenses through healthcare. Kaya kahit anumang dami ng iyong investment dyan, mga ari-arian, isang sakit lang, mauubos yan. Lahat. Diba? So that is why healthcare is very important. Okay. At sabihin naman ng iba, di ba? Okay lang naman, ma'am. Meron naman akong healthcare sa aking company, di ba? Or kung ikaw ngayon nasa ibang bansa or nagtatrabaho, meron namang nagpo-provide sa akin ng aking employer dito. Okay lang yan. Pero ang tanong dyan, madadala mo ba yan in case na mag-retire ka na? In case na mag-resign ka na? Kasi sa pagtatrabaho, wala pong forever, di ba? Sa gobyerno nga, 60 or 65 years old, dapat ka nang mag-retire, di ba? So yan po, wala pong forever sa pagtatrabaho. So kung yan lang ang parang iyong gisaligan sa Bisaya pa ang company healthcare mo. Paano na kung ikaw ay mag-retire? Paano na kung ikaw ay mag-resign? 'Di ba? So why not prepare for it now? In case na aalis ka sa company or mag-retire ka na soon, meron kang sarili mo kasi meron kang ownership. All right? Yan po ang importante. So, ito si Kaiser Ultimate Health Builder kasi, yun po, it will answer the 3 major questions sa ating buhay. What if I die too soon? Who will take care of your family? Diba? Solution ni Kaiser? Life insurance. Instant money na ibibigay sa iyong pamilya. Okay. And second question, what if I live too long? Who will take care of me? Solution po ni Kaiser is investment and long-term care. Money working for you. Na kung saan, pangdagdag sa iyong SSS or GSIS na pensyon. Kasi alam naman natin, di ba, ang karamihan sa atin, ay ma'am, I don't need Kaiser. Why? Meron naman akong SSS, meron naman akong GSIS. Ang tanong dyan, sapat ba yan? 'Di ba? So maririnig natin sa mga seniors ngayon, ang liit lang ng pension ko, hindi po sapat sa pangangailangan ko. O, 'di ba? So why not prepare mas maganda na sobra kaysa sa kulang. Hindi tayo aasa sa gobyerno kasi hindi yan sapat. Okay? Yan. And in between dito sa mga tanong na ito, what if I get sick? 'Di ba? Ang solusyon din niya ni Kaiser is healthcare. O, di ba? At ang healthcare ni Kaiser ay short-term and long-term. At hindi po kami yung typical na healthcare na HMO na kung saan kung parang expire na ang kontrata kasi 1-year contract po yan, di ba? Magbabayad tayo, 1-year contract yan. Kung hindi ka magkakasakit, edi thank you, wala kang makukuha kahit ni piso. Tama? Yan po yung typical or karamihan sa mga healthcare HMO ngayon. Ang sa Kaiser, hindi ganyan. We are not the same sa kanila. Iba po kami kasi pag hindi mo yan magagamit, lalo na syempre, di ba? We encourage here, as early as now, as bata ka pa, mag-start ka na ni Kaiser. Kasi
Kung hindi mo yan magagamit kasi bata ka pa, hindi ka pa makakasakit, hindi po mawawala ang iyong healthcare na funds. Mapupunta po yan sa iyong investment. O di ba ang ganda? So walang lugi, walang masasayang, walang mawawala. Whatever happens to you. Di ba? Napakaganda talaga ng Kaiser Health Builder. Okay. So ano ba talaga iyang Kaiser, ma'am? Di ba? So ating pag-uusapan yan lahat. How does it work? So dito, sa illustration dito na ipapakita ko sa inyo, ang sample ko dito is ang Plan K100. Alright? So, don't you worry. Pwede po kayong makakapagpili. Pwede mong pababaan or pwede mong ipapataas. Depende po sa desire mo na budget or sa iyong target na requirement. Okay? Sa plan na ito, itong K100, ang installment na pinipili dito, for the sake of example, is yung annual. So, yung amount niya is 58,821.43. Alright? For 7 years na nagbabayad siya ng ganitong amount, contract price niya is 411,750. Alright? So, yan po ang ating example for the sake of illustration. Makakapili again, ibabalik ko para klaro, makakapili po kayo ng plans dito. Meron po maraming plans para sa inyo. Depende sa inyong goal. Alright. So, ipagpalagay na lang natin ngayon, lahat tayo ay age 22. O, diba? For the sake of example lang din. So, kung 22 years old tayo ngayon, nag-start na tayo na mag-save. O, diba? Ang bata, swerteng-swerte ito. So, 22 years old. Ang Kaiser kasi, 7 years na po tayo na magsisave or maghuhulog ni Kaiser. O, diba? Ano bang gusto ninyo? 7 years na magsasakripisyo, na mag-save at mag-wait na lang para meron kang makukuha sa maturity, diba? Or forever kang magsisave at walang ibang benepisyo. Ikaw lang talaga ang magsisave. O, diba? So, nasa sa inyo ang decision. So, balik tayo kay Kaiser. 7 years lang po tayo na maghuhulog, magsisave dito. So, after that, bibigyan ka na lang ni Kaiser ng certificate of full payment. Okay? So, hinto ka na kasi 7 years lang eh. So, 7 years lang po tayo magsasakripisyo sa pagpupulog para sa ating pamilya at sa iyo na future, para may preparation ka na. O, diba? And then, maghintay na lang tayo ng 13 years. So, 7 years na naghuhulog. So, 22 years old ka nag-start, age 29, matatapos ka na. So, stop ka na dyan, hintay ka na lang sa maturity period mo na 13 years. So, age 42, nag-mature na yung policy mo. So, wag mag-alala, baka sabihin niyo, ay, ang tagal naman ng waiting period, ma'am. Hindi ka mag-alala. Bakit? Hindi po stagnant ang pera mo dito. Tumutubo po ito. It will compound. Compounding interest ang nangyayari dito. So, yearly, meron kang income sa savings na hinuhulog mo dito. O, di ba? San ka pa? At yung karamihan din, ang mga tanong nila is, baka mawala na yung si Kaiser, ma'am, after 20th year. Hindi po kayo mag-alala ng ganyan. Di ba? Nakikita niyo ba si SSS, si GSIS, di ba? Si Pag-ibig. Hanggang ngayon, nandyan pa rin, di ba? Strong, di ba? Stable, di ba? Yung mga banks, nandyan, marami pa din. Bakit? Yun din ang ginagawa ni Kaiser, ang ginagawa nila. Nag-i-invest sila sa mga blue chips company ng Pilipinas. Meaning, mga malalaking kumpanya sa Pilipinas, doon sila nag-i-invest. At diversified po iyan. Hindi po yan isang company lang ang ini-investa natin. Kaya, stable po. Okay? Ano ba yung mga blue chips company, ma'am? For example, Jollibee. Yan. Ayala. Yan. SM. Mga real estate companies. O, di ba? URC, San Miguel, mga ganyan, mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Doon tayo nag-i-invest. Or yung sa mga gobyerno, mga bond funds, mga treasury, mga ganyan. So doon tayo nag-i-invest in which stable po. Hindi po tayo mag-alala sa kaniyang stability ng company. Diba? Nakita naman natin hanggang ngayon,
nagbibigay pa rin ng pension si SSS, si GSIS. Kasi ganyan din ang kanilang ginagawa. Alright? Yan po. So, after na mag-mature na yung pera mo, ibibigay na yan sa'yo good as cash. Bibigyan ka na lang ng Visa card na kung saan doon na ipasok ang iyong pera. Lahat na, lump sum yan. Yung pera mo na may interest or kung maka-avail ka pa ng bonus, doon na din. So, yan. So, ibibigay na yan sa'yo sa maturity period ng pera mo. Okay? Yan po. So, tingnan mo naman, sa contract price na ito sa ating example is 411,750 lang po yung binabayad nila for 7 years, di ba? Yung hinuhulog nila sa company ni Kaiser. Pero, while waiting lang, walang ginagawa kundi maghintay lamang kasi si Kaiser yung nag-i-invest sa mga blue chips company, sa mga malalaking kumpanya ng Pilipinas. Siyempre, tumutubo yung pera niya at compounding interest pa yearly, di ba? So, nagiging 1.166169 ang kanyang pera, di ba? So, more than half pa or more than 100% ang tubo ng kanyang pera. O di ba? From 411, yan lang po yung hinuhulog nila, nagiging 1.166 million ang kanyang pera nung umabot na ng maturity period. O di ba? Yan po ang kagandahan. 7 years lang na maghuhulog at hintay lang para sa pagtubo ng iyong pera. Pagkatapos, pag mag-mature na, ibibigay sa iyo good as cash. O di ba? San ka pa? And then, kahit na nag-mature na yung pera mo, ito din po ang isa sa kagandahan ni Kaiser kasi may option ka. Pwede mo pa rin yang ilagay, continuous na paglalagay mo doon sa pera mo, kahit na mature na yan, umaabot na ng 28th year, okay lang, you are free. At tutubo pa din yung pera mo. O, di ba? Ang ganda! At alam ba ninyo na kahit na 100-year-old ka na, kung meron ka lang na funds ni Kaiser sa kanilang account, mag-provide pa rin sila, covered ka pa rin sa kanilang healthcare. O diba? Napakaganda. Tandaan ninyo guys, kung hindi ninyo alam, na ang senior care, ang pinakamahal na healthcare sa Pilipinas. At alam nyo ba na ang si Kaiser ay 60 years old lang po ang pwedeng makapag-qualify ngayon. Diba? So, we have to act right away hanggang maaga pa, hanggang qualified pa tayo para po makaka-avail pa tayo sa comprehensive bundle package ni Kaiser. Kasi pag hindi ka na qualified, 61 up ka na, syempre, doon ka na talaga sa senior care, in which hindi na siya bundle package. Healthcare lang talaga siya na kung hindi mo magagamit, ay mawawala. Thank you na parang bula. O, diba? So, saan kayo gusto? Yung ngayon hanggang maaga pa, magsisave kayo para preparation sa inyong senior years? Or enjoy now, suffer later, na sa senior years ninyo, mahirapan na kayo maghanap ng inyong healthcare kasi you are liability of the company. Marami nang mag-decline sa inyo, mag-disapprove. Diba? So yan po, isip-isip po. Will you act now? Will you sacrifice now and enjoy later? Or will you enjoy now and sacrifice later? Okay, so the decision is in your hands. All right. And then, ito pa, marami pa po tayong mga benepisyo or benefits kung magiging policy holder po tayo ni Kaiser, di ba? So, ito, meron tayong annual physical exam, meron tayong mga dental benefits na mga simple lang din yung mga dental benefits dito. At ito pa ang maganda, waiver of installment due to death or credit life. Ano ba ang ibig sabihin dito, ma? For example, si policy holder, nagbabayad ng 1 year lang at kinuha siya ni Lord. Diba? So ano bang mangyayari sa policy mo? So ang mangyayari sa policy mo ay matransfer yan sa inyong beneficiary. O diba? So nakita ninyo, wala talagang masasayang sa Kaiser. Tama? Kasi pag kukunin ka ni Lord ng maaga, matransfer yan. Hindi siya ma-thank you, hindi siya ma-forfeit. Hindi siya mawawala. Ma-transfer yan sa mahal mo sa buhay. At ang pinakamaganda pa, for example, yung sample natin sa sinabi ko kanina, kung 1 year lang siya nagbabayad,
supposed to be, meron pa siyang remaining na babayaran 2 to 7 years. Pero, dahil kinuha siya ni Lord, kahit na 1 year lang yung binabayaran niya, i-fully paid siya, i-waive niya yung installment ni Kaiser. So meaning, hindi na magbabayad ang kanyang pamilya, pero mapupunta sa kanila ang iyong policy at makukuha nila yung lahat na benefits na para sa iyo. O diba? Saan ka pa? Sa Kaiser na. Alright? So napakaganda talaga. Whatever happens to you, meron pong patutunguhan ang policy mo. Kung kukunin ka ni Lord ng maaga, ma-transfer sa family mo. Kung bibigyan ka naman ng mahabang buhay ni Lord, of course, for your retirements, di ba? Na mga preparations sa inyong future, additional sa inyong pension. Tama? Yan po. Kung magkakasakit ka, o di ba mag-provide din, covered ka ni Kaiser. Okay. And next, meron din po tayong waiver of installment due to disability. So, kung madi-disable tayo, depende po sa criteria kung ano po yung naputol or whatever na mga pagiging PWD, i-assess po yan at pwede din yang possible i-waive ang iyong installment. Okay, ang ganda, di ba? At meron din po tayong basic medical benefits, meron tayong member's choice of room and board, depende sa plan na kinukuha mo. Sa example na ito na K100, ito po yung kanyang room and board sa hospitalization niya is 1,000 per day. And meron din po tayong annual benefit limit. Sa K100 na plan is 60,000 annual benefit limit. Alright. And meron din po tayong term life from accumulation until 20th year. And meron din po tayong accidental death and dismemberment until 20th year. And of course, lifetime network access over 500 hospitals and over 1,000 doctors. Yan po. Diba? So marami po tayong mga network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors po. Yan po ang kagandahan natin. At all over the Philippines po tayo. Diba? So, para makita ninyo kung ano bang mga hospitals ang affiliated namin, mga doctors, mga clinics, dito lang po tayo pupunta sa link na ito, sa site na ito, at masi-search na natin doon kung sino ang mga affiliated doctors and hospitals ni Kaiser. O, diba? Ang ganda. So, sige nga, puntahan nga natin, ma'am, itong si link na ito. Okay, tingnan nga natin. This one. Tadang! Alright. So, dito po tayo. At pwede ninyo itong ma-search kung saan ang location ninyo, kung sino ba ang mga accredited na mga doctors, hospitals, and clinics. Yan. So, sa Cebu City, example. O, diba, Cebu City, ma-search mo lahat dito. O, diba, ang dami. Sample lang po iyan. Okay? Sa Davao kaya, tingnan natin. Davao. Oh, yan. Marami din, 'di ba? So anywhere in the Philippines, meron po tayong accredited po. Okay? So wag mag-alala. Tingnan nga natin ang Bohol kasi taga Bohol ako originally. O 'di ba? Meron din tayong maraming mga ganito, accredited na mga doctors and clinics and hospitals, right? Doon sa Luzon area, tingnan natin. Makati. Yan. So, marami talaga. Diba? So, dyan lang natin titingnan sa link na ito at tayo ay makakapag-search na. At in case, sa inyong lugar, kaunti pa lang ang accredited or wala pang accredited, sabihan niyo lang ako at itatawag ko doon sa Kaiser para po makapag-recommend tayo na i-accredit yung hospitals na available ninyo sa inyong lugar. Okay. So, balikan natin ang presentation. So, doon na makikita natin, di ba, ang ganda, marami tayong affiliated na doctors, hospitals, and clinics. Alright? And then, ito na. Ito na po ang pagpipilian natin.
if we want to avail Kaiser 7 years investment. Okay? So meron po tayong qualified na age. Kung sino lang ang pwedeng makapag-qualify sa Kaiser 7 years investment. Okay, so this is 10 to 60 years old ang pwedeng makapag-avail ni Kaiser. At meron din po tayong age bracketing. So 10 to 40 years old, ang pinakamababang plan na kanyang ma-avail is K45 at ang monthly niyan is 2647. Okay, ito. Sa 41 to 50 years old naman, meron tayong age, yung plan na pwede niya, pinakamababang ma-avail niya is K60, na ang monthly niya is 3529. Alright. And lastly, age bracket na 51 to 60 years old, ang pinakamababa niya makuha na plan is K75. Ang monthly niya is 4412. Okay? At kung napansin ninyo, meron tayong naka-red font dito. Ito po ang plan na K100. Ito po yung standard at recommended po namin if ever wala pa kayong other insurances or other healthcare na makapag-provide sa inyo or mga investments. Ito po ang maganda na plan na para sa inyo. Bakit? Milyonaryo ka sa time na nag-mature na ang investment mo kay Kaiser. Okay? At tandaan natin, the higher the premium, the higher the interest or the income na makukuha mo sa maturity period. Okay? At meron din po tayong maraming pagpipilian sa mga modes of payment. Number 1, pwede kang mag-spot cash. So, isahan mo na lang nabayaran ang bali 7 years mo, one-time payment. Yan po ang spot cash. Ang kagandahan po sa spot cash is meron kang 25% discount dito. Alright. Sa monthly naman, ito, maganda naman kasi hindi masyadong malaki sa budget, di ba? Sa quarterly naman, pwede. Meron siyang maliit na discount. Sa semi-annual naman, meron siyang bali 1 month na diskwento. Di ba? Kasi, kung for example, K100 kukunin mo at mag-semi-annual ka, so yearly, meron kang discount na 5882. O, di ba? Ang ganda. Lalo na pag mag-annual ka, kung annual ang inyong mode of payment, ito lang ang babayaran nyo sa K100 na plan at meron kang discount dito na bali 2 months. So, 5882 times 2. Yan po yung madi-discount mo yearly. So, almost 12,000 ang discount mo in a year. Diba? So, 7 years tayong makukulog dito sa kanila. So, 12,000 times 7, nasa mga almost or approximately 84,000 ang discount mo sa lahat ng sa duration ng iyong policy na magbabayad ko, 'di ba? So sino ba ang magbibigay sa inyo na ganun kalaki na discount, 80 plus? Si Kaiser lang, 'di ba? At ang kagandahan din kung mag-annual kayo is that lalo na kung isa sa mga goal ninyo is ang healthcare, makukuha o magagamit niyo agad kung effective na iyong policy mo kung maho-hospitalize ka. Yan po. Kasi pag hindi ka mag-annual, maghihintay ka lang na makakatapos ka na magbayad na good for 1 year bago ka makaka-avail ng hospitalization niya. Okay? So, klaro lang po ba? Yan po ang ating Kaiser 7 years investment po. 'Di ba? Maganda? Yan. At kung kayo ay mag-avail ng Kaiser Health Builder, kasi ngayon, di ba, kitang-kita naman natin na online na tayo. So, online na din po ang atin ngayon. So, meron po tayong tinatawag na OPMS. So, ang ibig sabihin yan is Online Policy Management System. Yan po ang atin sa Kaiser. Ito po yung sample po sa akin na OPMS dito. So, makikita lahat ng detalye sa ating policy. Okay? So, lahat, yung policy plan, yung application number, policy number, lahat-lahat na, yung due date, mga ganyan. At ma-access natin dito lahat, yung pwede mong i-download yung current bill mo, yung mga payment history mo,
makikita mo din dito yung mga resibo mo kasi i-upload yan ng admin ni Kaiser. Okay? So, online na po tayo. Fast, easy, and hassle-free na po, di ba? At sa pagbabayad din, marami din po tayo mga accredited na mga banks na pwede kung saan ninyo yan ibabayad. Or even Palawan Pawn Shop, pwede kayong magbabayad doon. Diba? Yan po ang kagandahan sa atin dito. At makikita mo din dito yung mga guides, mga contract, ito, mga provisions, schedule of benefit, yung mga ganito. At dito rin, mga claims na history, yung kung magpapaschedule ka ng annual physical examination, dito din. Yan, lahat-lahat makikita natin dito. At meron din po silang support na kung saan kung meron ka mga katanungan about your policy, ang dali lang pong kontakin nila, mag-email lang sa kanila, gawa ka lang ng ticket, at automatic may mag-response po sa atin. Okay? Yan po ang kagandahan kung ikaw ay Kaiser policy holder, di ba? So you have peace of mind. Whatever happens to you, meron na pong patutunguhan ang iyong Kaiser para sa pamilya at sa sarili mo. Okay? So, if you are interested and if you want to know more and more sa mga detalye about ni Kaiser, you can contact me. Johanna Sempron Acaso is my FB account. And here are my contact details, yung cellphone number ko at yung email address ko. You can contact me anytime po. Okay? Yan. So, sana po ay may marami kayong natututunan dito at may na-impart po ako sa inyo na mga magagandang impormasyon base sa iyong interest ni Kaiser. Thank you so much. God bless.